Ang tanong ng tao, nasa na yung pangakong yun ng Pangulong Marcos? Ano pong reaksyon nyo doon? Well, mukhang budol lang pala yun, ano? Budol talaga. I don't know kung natatandaan nyo si Mary Ann Moslog. Yung pinake niya yung death niya, yung pagkamatay niya. Di ba? May nagkaroon pa ng hearing niyan. Naipakita pa yung mukha ni Undersecretary Catalina Cabral. I don't know, parang wala akong nakita eh. So far, wala akong nakita. Sa likod. Then pagbalik nila, ayos na. Oh, meron ng usapan. Anong klase yun? How that decision has arrived that hindi rin natin alam. So, Yes. ginagago lang po tayo. Alright, what's up mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, Mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Oh, what's up mga kayon, ha? Nagbabalik si Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Today is February, December 26, araw ng Friday dito sa Pilipinas. Belated Merry Christmas. Syempre, as usual, wala pa rin nakulong. So, move on na tayo dyan, ha? Talagang ganon. Oh, ika nga walang magpapaloko kung merong, walang maloloko kung walang nagpapaloko. Masama bang umasa ng kakaunti? Bagamat alam na natin yung solusyon ay yung isasagot nila na sinabi nila at ipinangako nila na walang Merry Christmas at maraming makukulong. Ayun, walang nakulong. Alam nyo, sa totoo lang, tama yung sinabi ni Tatay Digong na dapat si VP Inday Sara ang presidente. Hindi yung bongbong na yan. Tama nga, ever since, no? Galing. Iba talaga, fathers knows best, no? Nung sinabi niyang weak si BBM, ayun, ang putya. Weak na. Diba? Nung sinabi niyang may adik tayong presidente, ay puta. Grabe, wala alam mo, ang Pilipino kasi, totoo to. Ano natin. Ang Pilipino kasi, karamihan, okay? Karamihan, mas gusto nila yung na-experience nila firsthand. Unlike kasi yung mentor-mentee na tinatawag, I'm sure narinig nyo na yan. Sino mentor mo? Yun. Ang kagandahan kasi sa mentor-mentee, si mentor ang magsasalita, ang mag-guide kay mentee para hindi na siya mag-aksaya ng panahon, ng oras. No, hindi niya na kailangan pang ma-experience, ay putya, mali pala yung ginawa ko. Okay, sige, ulit tayo. Paano pagka wala ka ng pagkakataon na ulitin pa yun? Hindi gaya ng mga... Importante to the same logic applies sa mga coaching, yung mga coach, saka yung mga trainee, guidance counselor, saka mga counselee, mentor, at saka mentee. Pare-parehas halos, pero iba-iba yan. Iba-iba actually. May similarity lang. Ang kagandahan kasi sa mentor-mentee, hindi mo na kailangan pang mag-aksaya ng oras, ng panahon,
na ay, hindi, kailangan may experience ko kasi experience is the best teacher. Paano kung wala ka, kunyari, yan, gaya niyan, 6 years, presidency, walang mentor doon sa mentee. 6 years yun, sasayangin mo yun? Paano kung wala ka ng pagkakataon na makabalik uli para ayusin o baguhin? 'Di ba? Hindi naman lagi sa hinihiling ng pagkakataon, meron ka pang second chances 'di ba? Karamihan, usually wala na, 'di ba? Kaya yun yung maganda na mali yan. Magsasabi sa ni mentor, mali yan. Kasi pagka nasubukan ko na yan pagka ganyan na ginawa mo, ganito yung mga pwedeng maging possible na outcome. 'Di ba? Same logic din sa mga coaching, yung mga nagko-coach, 'di ba? Kaya nga may coach 'di ba? Sa basketball, 'di ba? Kaya nagcha-champion dahil sa bukod sa player itself. Siyempre, meron din mga coach na, ito yung play natin, play number 2 kasi nakita na nila yan Na-experience na nila first hand, 'di ba? Huwag na natin hayaan maging sakit o normalize ng mga Pilipino yung tayo pa dapat ang makaka-experience bago natin baguhin. Sa tutuusin, maganda naman 'yon na ikaw ang makaka-experience. Pero it depends. Pero pagka ganitong kailangan ng leadership, hindi na kailangan pa. Paano kung wala ka ng pagkakataon, buhay yung kapalit? Halimbawa, yung pandemic. Di ba? Yung pandemic. O paano kung wala ka ng pagkakataon? Gusto mo, ikaw pa maka-experience. Paano kung wala ka ng pagkakataon? Marami nang nagkakadamatay. Di ba? So, importante yung mentor-mentee. Depende doon sa depende sa sitwasyon. Okay? Sana maging yun. Hindi kasi pwede yung laging, hindi, ayoko may magtuturo sa akin. Gusto ko, ako lagi yung makaka-experience. Para sa ganon, sa susunod, babaguhin ko. Alam ko na hindi pala effective yung ganon. Paano kung wala ka ng pagkakataon, no? Mentor, mentee, coaching, trainee, teacher, student, counselor, counselee, yan. So, may mga differences yan. Depende sa kanilang job description. Pero meron nga common denominator yan. No? Ang common denominator yan, I think, yung hindi na tayo mag-aaksaya ng mahabang panahon para just to see and to experience to ourselves na, putya, hindi pala effective yun. Okay, next time, hindi ko na gagawin yun. Paano nga pag wala ka ng next time? Di ba? Okay. Ganun talaga. Di ba? Kahit magsisiyan tayo, pag bumurahin natin yung mga lintik na politiko na kurap na yan, sanay naman niya sa ganyan. Sanay naman sa minumura sila, sanay naman sa binabas sila, sanay naman yung mga yan na kino-content sila, hindi naman umaaray ang mga yan. Di ba? Panoorin muna natin itong kay Ted Pailon. Lalagyan natin ng konting spills at baka ma-copyright tayo at mahilig mag-block kasi itong Ito nga may-ari na to So, insert tayo in between. Teachers Party List, mga kapatid, may kaugnayan pa rin po dito nga po sa sinasabi na DPWH leaks na ito. Hindi, unahin mong katanungan sa kanya, ipinangako sin sa kanya. Yung pinangako sa atin na may makukulong. Yan! Tama! Diba? Ganon. Gusto mo, yun ang una itanong ko. Bago tong mga sinasabi na ito. Sige. Kasama na po natin nasa linya, mga kapatid, Congressman Antonio Tino mula po sa ACT Teachers Party List. Magandang umaga po, Congressman. Hi, good morning, DJ Chacha, and good morning, Ted. Sana wag i-copyright ito para mapanood ninyo. Good morning po, Congressman. Thank you for being on the show and Merry Christmas po sa inyo. Congressman, ito nga. Natapos na po yung Pasko. At papunta na tayo sa bagong taon. Pero yung pangako ng Pangulong Marcos Jr. na wala silang Merry Christmas, may mga makukulong na mga tao na may kinalaman dito sa flood control scandal. Ang tanong ng tao, nasa na yung pangakong yon ng Pangulong Marcos? Ano pong reaksyon nyo doon? Well, mukhang budol lang pala yun, Budol talaga. Pinangakuan na tayo Ang gusto pa to pa rin. Walang ganun. Bihirang-bihira yung nagpa-promise tapos tinutupad. Karamihan hindi. So in short, budol, sinungaling, hindi kinaya ng power. So in the same manner, weak nga. Weak nga Kasi kung meron man makukulong dyan, noon pa. I tell you, hindi naman na tayo bata padating sa ganito. Siyempre, sasabihin nila, anong pruweba mo? Diba? Asan ang proof mo? Meron kayo, hearsay. Pero hindi talaga. Pero di ba parang naman to Parang naman tayo naggagaguhan dito Diba? Ganun na yun. Diba? Ganun na ang ginagawa sa atin. Ginagago tayo. Pinagmumukha tayong tanga. Masakit doon, ginagawa tayong bata.
Na parang pagka binigyan mo ng lollipop, di ba? Ganon. Nangako ang Pangulo, binitawan niya yung Pangulo niya, binitawan niya yung pangakong yan sa kainitan pa nung November 30 rally. At sa gitna rin ng mga aligasyon na direktang tumuturo sa kanya at sa kanyang mga cabinet officials. So, nagbigay siya ng mga pangakong ito, pero dumating ang Pasko ay, well, ito nga, Wala. basa na ang mga malalaking isda. Wala Yun. pa rin. Budol, di ba? Ang kinulong nila si Sara Diskaya. Di ba nga, parang si Alice Guo lang yan. Alam niyo, kumawa si Alice Guo eh. In fairness kay Alice Guo, walang ano to. Okay. Sabihin na natin, mali si Alice Guo kasi sinabi niyang Pilipino siya. Well, in fact, sabihin na natin hindi siya Pilipino. Sige, sabihin na natin yun yung kaso niya. Na hindi siya Pilipino pero naging mayor siya ng Banban Tarlac. Okay. Given. Kasi ang rule kasi pag tatakbo ka, kailangan natural born Filipino ka o kaya naturalized Filipino ka ata. Basta born sa Pilipinas, lumaki ka sa Pilipinas, Pilipino ka, in short. Yan. Sa mga lokal naman, parang nabasa ko, parang kailangan at least 1 year. 1 year or more than 1 year kang residente ng lugar na yon bago ka tumakbo. Parang ganon. Basta may rules yan, okay? Eto may rules, kailangan Pilipino ka. Dapat naman kasi Pilipinas to eh, di ba? O sabihin na natin na hindi na i-file o hindi Pilipino si Alice Guo o naturalized born siya o Pilipino siya. Sabihin na natin, regardless. Ang nangyari kasi dyan, naging sample yan, si Alice Guo. Huwag na tayo masyadong lumayo, basta naging sample yan. O in fact, nakulong, ayun, nakasuhan, reclusion perpetua. Paano kung halimbawa, si Alice Guo, talaga namang maganda yung ginawa sa Banban Tarlac. May malasakit. Ang malaking pagkakamali lang niya, sabihin na natin, hindi siya Pilipino. Oo, mali. Sige. Pero, would you think, di ba? Kung magandang nagawa mo sa bayan, sa tingin mo ba aayawan ka ng mga constituent mo? I don't think so. Di ba? Sa same manner, ganyan din yung nangyari kay Diskaya. Okay, mali. Hindi ko sinasabing tama itong mag-asawang to. Kaso, galunggong lang to. Baka nga gurami lang to eh. Gurami lang to na talagang hindi mo pwedeng kainin. Yung galunggong, makakain mo po. Yung gurami, alam nyo yung gurami? Isdang kanal. Ayan yung nabibili natin ng mga bata tayo, di ba? Ang ganda pa yan eh. Maganda yan eh. Pagka inalagaan mo yan, mamamatay yan kasi hindi yan sanay sa malinis na tubig. Sanay yan sa marumay. Sa kanal nga yan nakukuha eh. Di ba? Gurami. Etong mga Diskaya na to, baka mamaya hindi to galunggong pa nga eh. Baka mamaya gurami pa nga to, yung tipong hindi mo makakain. Di ba? So ang sabi niyo po mukhang budol lamang ito? Yun po ba yun? Tama po ba? Hindi mukha. Ano na nga ang nangyari, di ba? At para sa akin, simple lang naman ang paliwanag dito eh. Sino ba yung mga malaking isda na tinutukoy dito? Oo. No, well, yung Pangulo na nga mismo at yung kanyang mga cabinet officials plus yung mga pinakamataas na official in leadership ng Senado at Kongreso. Oo. Sila naman ang mga pinakamataas na official na may control sa budget na nag-uusapan natin ay yung sistematikong pandarambong sa budget. And in the end, ito ang mga responsable sa pagpasa sa budget, including yung mga controversial na amendments for insertion. At saka yung sa paggastos sa budget, meaning to say, yung pag-award sa mga contractors at mula doon, yung pagkuha ng kita. Alam nyo, actually domino effect din no? Domino effect din. Kasi paano pumasa yung mga ganito sa mga bawat ahensya ng gobyerno, sa mga departamento, yung mga COA, domino effect din I'm sure may mga ano din yan. Hindi lang to sa DPWH itself. Kasi ganito imagine niyo yung mga bilyon-bilyon, yung mga milyon-milyon, yung mga bilyon-bilyon na pera na kinulimbat, na nawala, na nandoon sa mga dapat na proyekto, tapos wala naman, completed sa papel, pero in reality, wala. Imagine niyo kung lahat yun nagawa
nagtrabaho naman kayo, siguro aasenso yung Pilipinas. Hindi tayo kulelat, maganda ang Pilipinas. Hindi tayo, siguro hindi ako humahanga sa Singapore. Yung quality of education natin, maganda. Yung health program natin, yung mga hospital natin na talagang maayos, talagang bumubuhay ng may sakit. Hindi yung talagang pagka nagkasakit, putya, wala na eh. Wala ka ng pag-asa pag mahirap ka. Pero pagka mayaman, kayang-kaya mo. Di ba? Isa pa, yung ekonomiya natin, maganda sana. Kung talagang lahat ng pera na yon na inilagay nyo sa bawat departamento, sa yung allocable na yan, talagang nailagay nyo lahat ng pera dyan, tapos nangyari, nag-materialize, siguro maganda Pilipinas, sa totoo lang, di ba? Oo. Yun nga lang, hindi. Parang sa panaginip pa din. Ang nakakainis niyan, kakamatayan pa natin yung ganito. Di ba? Yung mga, imagine niyo yung mga OFW na nagtatrabaho, nagdo-double job, halos hindi na nga matulog yan, hindi kumain, nagtitiis sa bagoong, sa tuyo, para lang matustusan nila yung pangangailangan ng pamilya nila. Tapos sa bawat mahalagang okasyon, wala sila. Ang masama pa niyan, pag nagloko pa yung iniwan nila rito, ginastos yung pera, o kaya ng babae, ng lalaki. Ang sakit. Lalaki yung anak mo na wala ka doon sa milestone. Mambababae, manlalalaki. Ikaw, wala ka, nagpapakahirap ka doon. Ang sakit noon, di ba? Pero kung maayos ang gobyerno natin, walang aalis eh. Walang aalis. Maraming magnenegosyo. Maraming magtatrabaho dito kung maayos lang. Kaso hindi nila inayos, kaya talagang naging magulo. Nang sa ganon, yung mapipilitan yung mga Pilipino, yung mga tatay, yung mga nanay na magtrabaho sa ibang bansa para maipasok lang nila yung mga anak nila sa magandang eskwelahan. So, ang malaking isda, di ba, ang Pangulo, ang mga high cabinet officials sa pangunguna ng Executive Secretary, BDM Secretary, si Secretary Tunoan na siyang nakaupo sa DPWH sa unang hati ng Marcos Jr. Administration, itong panahon na naganap yung malaking bahagi ng pandarambong. Tapos, on the part of legislature, of course, yung Senate President, yung House Speaker, at saka yung mga chair ng Appropriations or Finance Committee, sila yung pinaka-in-charge sa budget. Apart from yung mga opisyal ng DPWH na kumbaga parang facilitators ng pandarambong in the end. Congressman, since nabanggit nyo na po, parang may mga hinahanap kayo, no, na malalaking isda, or I think you're talking about the proponents, kasi yan din ang hinahanap ng mga tao dito, na parang puro DPWH officials and contractors lang yung napapanagot dito sa issue. Dito po sa inilabas ni Congressman Leviste, na ang tawag niya ay summary pa lamang, at hindi pa buong listahan di umano ng proponents. Ano po ang reaksyon nyo dito? Well, I think unti-unti ay nilalabas niya yung sinasabi niyang hawak niyang files ng yumaong si Undersecretary Cabral. No, so far, yung mga nalalabas niya ay yung mga allocable ng mga district representatives, yung kanilang allocable amount plus yung mga dagdag pa rito, yung mga non-allocable na dagdag. Actually, parang hindi na ito bago, no? Kasi may mga earlier report, notably yung sa DCIJ, na pinover na ito. No? So, usually, hindi pa nilalabas ni Congressman Leviste yung lahat ng sinabi niyang hawak niya, including, siya rin nagsabi na merong mga, for example, palace officials niya na kasama sa listahan. At makikita nga doon yung role ni dating Secretary Bonoan sa pag-approve at pag-facilitate ng mga requests coming from other parties, including officials from Malacanang. Alam nyo, bago tayo pumunta dyan, ito naisip ko lang. Ano ko lang to? Teorya ko lang to. Pwedeng tama, pwedeng mali. Naisip ko lang. I don't know kung natatandaan nyo si Mary Ann Boslog, yung pinake niya yung death niya, yung pagkamatay niya.
Di ba? May nagkaroon pa ng hearing yan. Naipakita pa yung mukha ni ni Undersecretary Catalina Cabral. I don't know, parang wala akong nakita eh. So far wala akong nakita. 'Di ba? Ang pinakita lang yung dinampot siya doon sa Cannon Road, pero nakatakip 'yon, yung tsinelas nga parang may nagsasabi iba pa, 'di ba? Tapos nakabalot. Syempre nakabalot 'yun. I mean, pinakita ba talaga yung mukha o sila lang yung nakakaalam? 'Di ba? Kasi parang ang hirap paniwalaan no? Ang hirap paniwalaan. Ang hirap paniwalaan kasi may mga cases eh. Gaya nung Mary Ann Bostlog ba 'yon? Correct me if I'm wrong. Yun, pinake din niya yung yung pagkamatay niya. Kasi pwede eh. 'Di ba? Hindi naman imposible yan eh. Pwede yan, punta ka ibang bansa, tapos paritoke ka, papaiba ka ng pangalan. Gaya ng mga napapanood natin. May hawak na iba't ibang passport. Pwede yun. Pwede yun. Diba? Pwede yan. Tanggalin mo lang, ayusin mo lang yung ilong mo, ayusin mo lang yung botox mo yung mukha mo, yung labi mo, ipout mo ng onte. Pwede yun eh. Diba? Not unless talaga, pinakita talaga yung mukha, napatay talaga. Pero syempre, ibang usapan na yun pag pinakita yung mukha eh. Diba? Parang, ang hirap naman. Parang wala pa ako nababalitaan sa mga TV, sa mga mainstream media na pinakita yung mukha nung namatay. Diba? Usually naman nakatakip. Kasi privacy Diba? Yan tayo, pero walang magko-confirm. O may mag-confirm man, kaduda-duda pa din. Yung confirmation. Yun yung mahirap. Hindi naman hindi naman imposible yun eh. Yung ganon. Hindi naman imposible mangyari yung ganon. Diba? Nangyayari din talaga yan. Diyos ko, Santissima. Next natin. This is about the budget. PDP laban. House of Representatives. Sabi rito, we would like to ask po bakit ang budget ng House of Representatives ay walang public deliberations. No presentation of budget like other government agencies. We would like to raise the issue of excessive cash balance of the House. According to 224 COA report, may 27.6 billion cash and cash equivalents ang House of Representatives as of December 31, 2024. In 2023, it was 18.657 billion. According to the report, it was earmarked for payment of payables already obligated and due for payment in the ensuing years. Pero po, ang total liabilities of the same COA report in 2024 is 481 million pesos only. Bakit po ang daming cash ng House? For what purpose? Yearly, there is also a realignment of funds from personal services and capital outlay to MOOEs. And on top of that, 17.324 billion pa silang net to GAA increase in 2025 and 10.5 billion increase in FY 2026 budget. Bakit ang dami nilang cash at bakit patuloy ang increase ng kanilang budget na walang public budget deliberations, no scrutinization, no questions? I consider this a hypocrisy on the part of the House scrutinizing other agencies pero ang budget nila hindi nangyayari sa budget nila. Anyone can answer. Actually, ganito yan, The fundamental question there is, bakit walang deliberation? Simple. Ayaw nilang ipaalam sa atin. Case in point, the 2025 GAA was unconstitutionally certified as urgent. Can you imagine? Budget urgent. Anong ibig sabihin kung bakit may GAA deliberations? Kasi nga, ang legislature, ang guardian of the public purse, of the national treasury. Kaya dapat yan, binubusisi lahat. Tama yung sinabi ni Chairman Cardema. Binubusisi yan. Bakit ganito? Bakit ganon? Ito bang agency na to? Nagamit mo ba yung binigay namin sa'yo? Hindi mo pala nagamit? Bakit ka namin bibigyan ulit? Yan, ang domino effect na sinasabi Itong ko. binigay namin sa'yo, bakit dito mo ginamit sa ibang purpose? Dapat makastigo ka, etc. Yan, Can you imagine the 2025 GAA was certified as urgent? What does certification of urgency mean? It means that you dispense with the reading, the first, second, and third readings on 3 separate days. Meaning to say, isang araw lang, pwede ba nang i-approve yung pending legislation? Anong
purpose ng certification of urgency? Ha? Nagkakagulo. Di ba? Magdideclare ka ng national emergency by law. Urgent yun. Lumindol. Nagkaroon ng the big one. Wag naman. Kailangan ipasa mo itong supplemental budget in one day. Ang daming natabunan, ang daming nagugutom, walang tubig, walang kuryente. One day. Pero budget, urgent. Di ba kinall out nga si Pangulong Marcos ni Justice Leonen in his separate opinion? It is unconstitutional because you do not use a certificate of urgency on the budget which is supposed to be subjected to the longest debate. Kasi unang-una, yan ang budget ng bayan. Pangalawa, isang taon a-applyan. At number 3, billion, trillion pa nga ang involved. So, bakit maraming cash? Iniipit nila yung cash. Bakit walang public deliberation? Napilitan lang sila. Eto, kung napapansin nyo, napilitan lang sila sa BICAM. Pero kung napapansin nyo, sino ba nanood nung sa BICAM? Nagtiyaga. Nagtiyaga ako eh. Mag-a-adjourn sila. Bago magpupulong-pulong sila ron, magkukumpul-kumpul sila sa isang lugar. Hindi rin natin alam kung anong pinag-uusapan. Bago mag-resume, meron ng desisyon. Sagot, Ila-live stream pa nila. Walang iniwan yan doon sa ICI eh. Merong guidelines for live streaming, pero umpisa nung na-create yung ICI nung September, itong taong ito, ilan ang ni-live stream na hearing? Isa! Exactly one hearing. Yun ang nangyari sa ICI. Pinaglolo ko tayo. Public daw, live stream, pero recess, private Pag-uusap. consultation doon sa bandang likod, kitang-kita naman eh. Nawawala sila eh. Nandun yung screen, hindi nawawala yung live feed, pero walang laman tong mga mesa, nandun sila sa likod. Then pagbalik nila, ayos na. Meron ng usapan, anong klase yun? How that decision has arrived at hindi rin natin alam. So, Yes. ginagago lang po tayo. Kunwari transparent. Oo, kunyari, ay nako, parang ICI nga, lahat kunyari lang, puro dapat talaga ang palitan na ang yung, di ba, meron silang parang steam, yung may bagong duha, di ba? Oo, dapat palitan na yun yung kanta ni Ano ipapalit po? yung kay, sino to? Si Anthony Castello. Balat kayo pala ang pag-ibig mo. Wow. Sir Cardana, you wanna add to this? Being an insider? Balat, partner. Siguro, madagdag ko lang yung experience namin dyan sa house. Noong 2019, hindi agad kami nakaupo. Tapos, may lumapit sa Sabihin amin... mo kung bakit. Huwag na, boss. Discussion. Hindi agad kami nakaupo. Tapos, may lumapit sa akin mga congressmen. Sabi, Kong na rin tawag sa akin, Kong, elect ako nun. Kong, benta nyo na lang yung Duterte Youth. Maka pa kayo, 20 to 30 million. Sabi ko, wow, laki rin pala, no? tangina. Hindi kami nakikipag-away para sa pera. Wala nga kami pakialam dyan sa budget sa Kongreso eh. Gusto lang namin makipagdebate, magsalita, makipag-away sa mga makakaliwang grupo sa bansa. So yan ang nangyari. Pag-upo namin sa Kongreso, Vice Chair kami ng National Defense, yun ang tinututukan namin. Kaya tinutulungan namin mga kabataan Pilipino, wag ma-recruit ng NPA at eto mga taga-AFP at PNP. Tapos ang House Bill ng Duterte Youth Party List noong unang term namin, yung pagbabalik ng Anti-Subversion Law, Anti-CPP-NPA Act, na kapag ikaw nagtatransact, nangungulekta ng revolutionary taxes and everything, lahat kayo. O ikaw politiko na nagbibigay ng pera sa mga makakaliwang grupo sa NPA, kasali ka rin. Mga ganyan. Kinakausap na naman kami ng mga ibang kongresista. Kong, pasensya na, hindi kami makapirma dyan eh. Sayang yung mga butanteng mga makakaliwa sa probinsya, marami yon. May ganon. Di ba? Meron Dami naman. pa rin. Ronald, okay yan. Kaya lang di kami makasuporta kasi magrarally itong mga makakaliwa sa probinsya namin eh. Sabi ko sa mga kongresista, medyo radical kasi kami sa kongreso. Ang daming kongresista at politiko, gusto ng reservist rank sa armed forces, gusto ng arrival honor sa PNP, gusto na rango sa Philippine Coast Guard Auxiliary, pero para pumirma ka, laban sa pumapatay sa tropa ng gobyerno, ayaw mong pumirma. Anong tawag sa ganyan? Di ba? So, layuan na naman yung ibang congressman sa amin.
Nung second term namin, under Marcos administration, eto na. Kami lang ang nag-file ng pagbabalik ng death penalty by firing squad para sa lahat ng taga-gobyerno na kasali sa plunder, kasali sa mga ghost projects. Wala man lang pumirma kahit isa. Tapos hindi kami kinakausap. Wala Tapos talagang ito na. pipirma yan. Pagdating ng 2024, ang dami nga sinasabi ko sa inyo, bagong Pilipinas Servisyo Fair. Nasabi ni Mayor Magalong, pag umattend ka, meron kang 777. 21 million Grabe, no? para sa isang attendance. Sa 31 na invitation sa amin dyan, ang inyong Duterte Youth Party List, hindi namin kayang umattend. Masabi ko sa inyo, ang daming umaattend, 200 plus. Hindi namin kaya umattend. Tuwing magpapadala ng invitation ng Office of the Speaker, fino-forward ko kay Congressman Pulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Sabi ko, ma'am, hindi kami attend sa ganito ha. Minsan nag-invite sa Davao pa. Davao City pa mismo. Sabi ko, ma'am, sorry, hindi kami attend kahit Davao City to. Alam ko namang sa kabilang side to. So, ganyan na nangyayari. Kahit nung mismong Quadcom hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte, Yan. 14 hours mula 10 a.m. hanggang 12 midnight, Duterte Youth Party List. Hindi namin kayang hindi pagtanggol si Pangulong Duterte. Kahit sinasabihan kami ng mga kongresista doon, pare, huwag kayong magsasalita dito ha. Naka-register na kaming magsasalita. Tinanggal pa kami sa listahan. Nilapitan ko lang yung Quadcom. Sabi ko, pinagsalitaan niyo yung 3 makabayan? Kami hindi, magwawala ako dito. Wala akong pakialam. Sinabi kong ganon. Kaya nung 11 p.m. nakapagsalita kami 1 hour before mag-adjourn. Kasi galit nga ako dito sa mga makakaliwa eh. Bakit ang daming privileges ng mga makakaliwa doon? Alam na. Kasi kami, gusto lang namin magsalita, ipagtanggol si Rodrigo Duterte na nakasalang sa Kongreso, ayaw kaming pagsalitain. Wala ba kaming karapatan bilang kinatawan ng taong bayan? Galing. Napakaraming Pilipino, Dayaan talaga, no? wala man lang boses sa Kongreso, wala man lang magtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, magwawala ako dito pag hindi nyo pinagsalita Duterte Youth. Siyempre, magic na yun eh. Mamagicin talaga yun. Diba? Expected na yun. Kaya dapat papalag ka talaga eh. Kasi, nangyayari yun. Gaya na sinabi ni Cardema, na talagang hindi sila pagsasalitain. Ang pagsasalitain lang yung mga against kay Rodrigo Roa Duterte, kay Tatay Digong. Nangyayari yan. Hindi bago yan mga ganyan. Pero kailangan mong pumalag eh. Kasi pag hindi ka pumalag, hindi ka talaga kayo pagsasalitain. Talagang babalagungin sa Tatay Digong doon. Papalabasin na talagang mali siya, lahat ng baho papalabasin. Kumbaga, isasalang sa hot seat, babalagungin. Sa mga batang 80s na terminology, balagungin natin yan hanggang sa mamula yung ilong. Nangyayari. Biri mo yung attendance, 777, 21M. Pag may hina-hina ka dyan, ay putya, a-attend ka dyan. Pagka wala kang paninindigan, prinsipyo, alam mo, ang pera talaga makasalanan eh. Root of the evil nga eh, ika nga nila eh, di ba? Kayang bilhin yung personality mo, yung karakter mo, yung dignidad mo, kayang gawin mali, yung tama, kayang gawing mali, yung tapat, kayang bilhin para hindi maging tapat. Pag mahina ang paninindigan mo at mahina ang kapit mo, mahihirapan ka nga, lalo na pagka cold cash. Kaya nga uso bayaran, cold cash eh. Hindi pa pwede yung pare, deposit ko sa'yo ha. Hindi pa pwede yun, medyo malabo yun. Nasa maleta na yung pera. Pre, pumirma ka lang, sa'yo na to. Magkano to? 150M. Cold cash. Kahit bilangin mo pa dyan, kaliwaan tayo, kapalit pirma. Nangyayari, sa laki ng budget na nakulimbat, kaya nilang bumili ng dignidad. Di ba? Sa laki ng budget na nakulimbat, kaya nilang bumili pati dignidad. Maraming salamat sa pagkikinig. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.